Greetings mga kababayan. Ito pong muli sa Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Harinawa, kung saan man po kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang Batas Pinoy po ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila 4th Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan sa mga episode natin ay huwag po niyong maituring na isang legal opinion, bagkus consider our discussion for academic purposes only. Dahil wala naman po tayong kakayahan itong ating platform na ma-interview kayo at masuri pa ang inyong mga dokumento. Maraming salamat po. Ang ating pong legal maxim of the day sa episode na ito ay may kinalaman sa salita o legal word na ating naririnig lalo na sa mga abogado, no? Kung lalo na nagpapahayag ng mga statement na minsan hindi natin maintindihan kung ano ba 'yun. Ang legal maxim po natin ngayon ay tinatawag na Dora Lex sed Lex. Dora Lex sed Lex. Ano bang ibig sabihin pong Dora Lex sed Lex na to? Literally, ito pong ibig sabihin nito ay hard is the law, but that is the law. Ibig sabihin po yan. Kasi kung minsan po, ay minsan may batas po talaga na hindi natin lubos na maunawaan kung bakit ganun yung batas. Kung minsan sinasabi natin, napaka-unfair naman yung batas na yan. Ha? Basta na lang ba, kahit na nga ba nagkaganon, bakit wala man lang compassion, di man lang naawa. No? Doon sa halimbawa, may isang nakapatay, halimbawa, at kaya niya napatay o kaya sa nagnakaw dahil gutom na gutom siya, wala siyang makain, halimbawa. O kailangan niyang pera para pampabili ng gamot sa kanyang may sakit na pamilya, nagnakaw siya, halimbawa. Tapos nakulong siya. Tapos dahil nga sa kawa-awa yung kanyang situation, ikinulong pa rin siya. Di ba? Walang compassion. Kaya nga siya nagnakaw, walang makain, halimbawa. Kaya siya nagnakaw, nasa binggit ng kamatayan yung kanyang pamilya, kailangan masalbar niya, kaya siya nang hold up. Bakit siya ikukulong? Yan. But then, sabi ng batas, regardless, pag ikaw ay nagkasala, okay, ay ikaw ay mapaparusahan. Kaya yung ibig sabihin nito, Dora Lex sed Lex. Yan po, in a nutshell, ang ating legal maxim sa episode na ito. Ngayon po, dumako naman tayo sa ating paksa na kung saan ang katanungan niya ngayon ay yung daw kanilang magsiirog. In short, sila ay nagsama na hindi naman sila kasal. Okay? Ay ano bang karapatan nila dito sa kanilang naipundar na ari-arian? Kasi sabi dito, hello po, attorney. May bisa po ba ang pagbenta ng properties ng kanyang asawa gayong di naman sila kasal ng husband? Please reply, ASAP. Naku, ASAP pa. Mukhang nagmamadali itong ibenta. Okay po? Well, ito po ang ating tatandaan pagdating po sa mga couple na hindi naman kasal. Dalawa po kasing classification po dito eh. Yung tinatawag madalas nating napapakinig minsan o nababasa, yung tinatawag nilang common law spouses. Pag sinabi po kasing common law spouses, ito po'y nadala po natin sa lumang civil code natin hanggang sa ngayon, family code, na kung saan yung pong couple na wala naman pong legal impediments na magpakasal, okay? Yet, they live together as husband and wife, okay? Kaya ang tawag po sa kanila, common law spouse, okay? Pag sinabi nating walang legal impediments na makasal sila, ibig sabihin, they have all the qualifications, they have all the capacity to get married at makasal. Pero they choose not to marry. They choose not to enter into the marriage of matrimony. Kaya ang turing sa kanila, yung iba, nagkaanak na sila, ang turing sa kanila is common law spouse. In contrast naman, doon sa nag-live-in sila, because either hindi sila pwedeng maikasal, okay? Dahil meron silang subsisting marriage, or meron silang legal impediments na magpakasal for whatever reason.
no? Either yung kanilang kasal ay hindi pa na-annulled. Okay? Kaya sila ay hindi validly na makasal. So, live-in lang sila. In this particular episode, ang tinatanong niya ngayon is, wala naman siyang sinasabi sa sulat niya whether they are legally married or not. Okay? Ang sabi lang diyan, hindi pa sila kasal. Wala silang sinasabi kung whether reason ng kanilang kasal ay because of the legal impediments. But we assume, no? We assume that, okay, wala silang legal impediments na makasal. So, ang turing sa kanila is common law spouse or partner. Now, kung ganito ang katayuan nila, ang kanilang property relations, ang mga properties na kanilang napundar will be governed by the law on co-ownership. Ibig sabihin, 50-50 sila, no? 50-50 sila. Now, kung isa lang halimbawa yung nagtatrabaho, at yung isa naman ay hindi nagtatrabaho, at ang nagamit na pera ay yun lang sa isa nagtatrabaho, 50-50 pa rin ba sila dito? Yan ang tanong dito. Opo, the law presumes na in this case ay pareho silang nagtatrabaho. Now, even for the sake of argument na hindi talaga nagtrabaho yung isa, but siya naman ay nagte-take care ng kanilang household. Halimbawa, meron silang anak. She takes care of the household, mga bata. Then, considered pa rin na yung kanilang properties na naipundar is co-ownership pa rin nila at bilang co-ownership sila kung matapos na po yung ma-terminate po yung kanilang common law relation, okay? Ay ang sharing po nila ay 50-50, equal sharing, okay? Ngayon, dahil sila ay common law kung tawagin, meron din pong batas na nagpe-prescribe that kahit na hindi sila kasal, yung joint na ari-arian o lupa na kanilang napundar ay hindi po maaring ipagbili, no? Ipagbili nang walang consent doon sa isa. So para rin silang mag-asawa na wherein kung conjugal property to or absolute community property, may marital consent. In this particular case, sabi po ng batas natin, for common law spouses, co-ownership, hindi maaring i-encumber o i-dispose yung kanilang napundar na ari-arian na walang pahintulot doon sa isa. So, yun po ang karapatan nila, no? Dito sa kanilang shares of ownership in the event of kung may mamatay or ma-terminate na yung kanilang common law relationship. Ngayon, pag common law relationship lang po, dahil hindi naman sila kasal, ang tanong, meron po ba mga formalities na dapat silang gawin tulad ng pagpunta sa korte? Ay wala na po. Except perhaps, no, because their property is governed by law on partnership, by co-ownership, ay either one of them, kung kinakailangan, ay mag-file ng petition sa korte up to demand partition, lalong po kung ito ay lupa. Okay? Titulo, dalawa sila nakapangalan doon. At hindi naman sila kasal. So, co-owner sila. So, in this particular case, kung kahit buhay pa yung buhay pa yung partners, kung gusto nilang i-terminate yung relationship, property relation nila, they can file a petition in court for the partition of their respective shares in their co-ownership. In a nutshell, yan po ang kabuuan ng ating episode sa usapang ito at sana po ay nagkaroon tayo ng aral sa episode na ito. Hanggang sa muli at maraming pong salamat.